Naku, eto, yung Senado, mga bossing. Yung Senado, speaking of impeachment 'to, yung Senado eto, pag-uusapan na daw ho mga kababayan ng Senado, yung legal issue na in-erase daw po nung kampo ni Inday Sara Duterte. Biruin niyo ho mga boss umpisahan natin ho ito mga kababayan ng sumagot ba sila talaga doon sa subpoena? Sinagot po ba talaga nila yung, "Oh, eto may subpoena kaming ipinadala sa inyo kasi ganito, may kakaharapin si Inday Sara Duterte na impeachment, et cetera. Ito yung mga sagot, yung paggastos ng pera ng bayan, et cetera, et cetera." Sinagot po ba? Hindi ano, hindi. Parang deny-deny lang ho mga bossing, dismiss. Wala pang naumpisahan, dismiss na. Oh, kasi daw po mga bossing, may nauna ng impeachment na naipasa at may 1 year ban daw ho yun. Yun po ang dinadali nila. Sabi naman po ng mga eksperto, kapag ang isang abogado hindi kayang idepensa kung ano man yung dapat idepensa at pumunta doon sa teknikalidad, ibig sabihin, wala na yan, bokya na yan. Ako ho, mga bossing, kung abogado po ako, naku po, ako yung si abogado 1 plus 1 equals 2. Ano po ibig sabihin nun? 1 plus 1 equals 2. No, kung anong tanong doon sa pinadala sa inyo na subpoena, yun dapat ang sagot. 'Di ba? Yun dapat ang sagot, mga kababayan. Sabi ni Hello, it's me. Nagtanong ka rin ba? Saan yung bilyon na confi? Ni Marcos na naman. Sinagot na ng COA yan. Wala silang nakitang irregularidad doon sa confidential funds ng Pangulong Marcos. Balik tayo. Ako ho, kung tatalunin ko yung mga kalaban ko, sisiguraduhin ko na tatalunin ko sila base po doon sa depensa ko kung ano yung mga ibinibintang nila doon sa kliyente ko. Para naman ho sa ganon, ma-dismiss man, hindi man matuloy yung kaso dahil maayos yung aking pagdepensa at naipaliwanag namin na maigi, kasama na po doon yung kliyente ko, malinis yung pangalan. Di po ba? Malinis yung pangalan. Oh, hindi yung ganito style. Dismiss, dismiss. Bakit? Kasi may pinasa ng unang impeachment. Tapos may 1 year ban. Hindi na pwedeng mag-impeachment ngayon yan kasi may 1 year ban. Napadismiss mo man yung kaso, hindi mo naman nalinis yung pangalan ng kliyente mo. Di ba? Wala. Mananatili sa utak ng mamamayang Pilipino na si Sara Duterte, may ninakaw na pera yan. Oh, gusto niyo po ba yun? Siyempre ayaw ninyo. No? Siyempre ayaw ninyo. Kaya dapat ang depensa ninyo kung ano yung tanong, kung ano yung issue, doon ang sagot. Para mawala sa isipan ng mamamayang Pilipino na si Sara Duterte ay magnanakaw ng pera ng bayan. Dapat ganun. Hindi yun. Dismiss. Kasi bakit? Kasi nga may 1 year ban. Nangyari na. O sige. Okay, napagbigyan. May 1 year ban talaga Nasa isip pa din ng mamamayang Pilipino. Hindi nila na ipagtanggol yung kanilang sarili. Hindi nila na ipagtanggol yung kanilang kliyente. Kasi walang nangyaring hearing, no? At napadismiss lang nila dahil sa teknikalidad. Hindi dahil napatunayan nila na hindi nagnakaw yung kliyente nila. Ganun lang ho yun, mga kababayan. Basahin natin to. Senate Court to first tackle legal issue raised by Sara Duterte position would be subject to oral argument and deliberation, not just between the prosecution and defense, but also among senator judges. Saan pa dito? Number 2. Sabi ho dito mga kababayan, before any actual trial of Vice President Sara Duterte can begin, the Senate Impeachment Court may have to resolve first the issue she raised in her answer ad cautelam, no?
particularly the court jurisdiction over her case and the reported violation of the constitutional 1-year ban on multiple impeachment. Sabihin na natin, kinatigan yan, pinayagan yan, no? Sabi ko sa inyo, may iwan sa utak ng mamamayang Pilipino. Ay, hindi naman hindi naman nila naidepensa no? Hindi pa din malinis si Sara Duterte. Kasi hindi nila tinalo yung prosecution sa pamamagitan nung kanilang mga dahilan doon sa kanilang mga sagot. Hindi ganoon. Hindi lang natuloy kasi dahilan nila may 1-year ban. Or kung yung congressman nga natin, mga kababayan, nagkamali kung sakaling ganyan, katigan yung 1-year ban. Nakatatak pa din sa isip ng taong bayan na ay wala, hindi nila naidepensa ng maayos yung sarili nila. Nakatakas lang sila dahil nga doon sa 1-year ban na idinahilan nila. Akalain mo, no? Sabi ng Vice Presidente, gusto ko ng bloodbath. Nag-second motion si Roque doon. Kung kay Inday Sara Duterte gusto ng bloodbath, BATH, kay Roque naman, ang pagkakarinig ko, mga bossing, gusto ng bloodbath, BUTT. Gusto ko din ng bloodbath. BUTT naman yung kanya. Yun yung pagkakarinig ko. Ano? Base na din doon sa pagkakalamya nung pagkakasabi ni Roque. Gusto ko din ng bloodbath. Di ba? Sabi ni Addictus Rex, tinype pa talaga. Now that there is answer ad cautelam, and the House prosecutor, I think, were able to respond. It will be one of the first to be discussed on the first day of the convening of the impeachment court. Hindi naman sagot yan no? Hindi naman sagot yan Wala naman talaga yung sinagot. Gusto lang nila, dismiss. Biruin mo, 16 na lawyer. Di ba? 16 na lawyer. Pinagsama-sama po ang 16, ang utak ng 16 na lawyer. Ready sila. Handang-handa kami. Bloodbath ang gusto namin. Putak. Pagdating po nung sagot doon sa subpoena, dismiss po. Kasi may 1-year ban sa unang impeachment. Multiple impeachment na po ang ginawa. Sabi ni Joel Abellera, dapat mahuli yan, delikado yan, dami pang mabibiktima ng mga yan. Sabi ni, hello, it's me. Tignan lang natin pagdating ng 28, lalabas rin ang baho ng mga puo nyo. Ay! Paano lalabas? Ba't hindi pa ngayon? Bakit kailangan 2028 pa? So, ganun nga yung nangyari doon sa mga Duterte. Ngayon, lumalabas yung mga baho nila. No? Kasi iba na yung nakaupo. Alam nyo, yung mga tanim-tanim, madaling mabuko yan. No? Madaling malaman yan kasi walang mga katotohanan. Kung tataniman ng ebidensya, kung tataniman ng mga kaso, si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, tatalunin din po ng katotohanan yan. Diyos ko po. Eto, sila mismo ang nagtanim. Sila mismo ang nagpasok ng mga resibo doon sa COA. Ngayon, tinatanong sa kanila, paano ba ito? Hindi po masagot, mga kababayan. Iwanan na ho natin yan. Ibebenta yan sa kamag-anakan, kunwari sabihin wala na mga ninakaw nila sa gobyerno.